na po nating stop doon. Ang araw na to ay bigay ng Panginoon kay Ate Tess at sa ating lahat. Isunod natin since nakaraos tayo sa 2025, diba? Ng fellowship na natin ito. Sa year 2026, ating pasalamatan ang Panginoon sa buong taon. Although ako po ay lulubog ng bitaw noong nagdaan, sana ngayon medyo hindi na. So, kantahin po natin, isunod ang give thanks. Pasalamatan natin ng Diyos ang kanyang katapatan sa lahat ng napagtagumpayan nating pangyayari sa ating buhay sa buong 2025. Alam niyo ba yung lyrics niyan, di ba? Ate Tess, tiririn na yan. Tiririn. Ay, kaya ako. Oo ba? Galit. Ilan po? May trabaho. Message mo nga. Meron na akong gumagawa. Nagpa-bless talaga. Because it's given, Jesus Christ is gusto niyo ba si Don Moen? Sige na. Don Moen, gusto mo? Gusto niyo si Don? Isunod po natin ang ating opening prayer. Pangunahan tayo ni Ate Dad. Salamat po, Panginoon, sa pagdaan po sa 25. Marami kaming pinaharap na pagsubok. Hindi po sa amin, Panginoon, sa amin po sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw pala nagigil sa amin ng kamakasan. Kaya itong 2026, Panginoon, sa ito na nakakatuhan na hindi buhay. Ang iyong pangako, Panginoon, na aming pinangahawakan. Salamat din, Panginoon, sa aming kapatid na si Ate Tess na 70. Salamat, Panginoon, sa buhay niya. Salamat sa kalakasan na meron siya. Kamusugan. Salamat din sa kanyang pamilya at sa mga biyaya mo, Panginoon, na binibigay po sa kanila. Salamat po kahit po kami kakaunti ngayon, kahit po kami hindi nakasama. Sana po ingatan mo sila kung saan po sila. Pagkakatulog po nila Net, si Ate Magda, nasa Lucena pa. At sa iba ay busy, Panginoon, sa ibang mga bagay. Sana po sa susunod ay marami na po kami. Marami po kami sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan. Salamat po. Ngayon naman ay darako tayo sa paglalaro muna. Paglalaro. Magkaroon ng short reflection na bibigay ni Madam. Sana ay mag-enjoy tayo. Monsi tayo. Di ba? O 10 ang maglalaro ngayon. So, ano ang palaro natin? Hindi kailangan kahit walang party yan, mag-enjoy lang po tayo sa birthday. At syempre, hindi mawawala ang palaro sa tuwing tayo ay mag-fellowship. Kasi pagka nakakirin yung kaya namin, pagka matagal nang nakatayo, baka matumba na. Mas nakakatawa kung mawala tayo sa libre. Hindi nakakatawa pag kita yung nasa
Sino nyo ha? Para... Ano ba to? Si Nani, wala na eh. O may pinagdaanan tayo na hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya yung mga pinagdaanan yun. Pero bakit nandito pa rin tayo? Sa kabila nung napagdaanan natin na yun, nandito pa rin tayo. Alam natin na yung self-help. Alam natin na yung sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag meron tayo naranasan na o napagdaanan na gano'n, parang magda-down tayo. Ano yung naranasan natin ngayon? Ano yung naranasan mo? Ako, salamat sa Panginoon. Parang masasabi kong hindi ko naman napagdaanan yan. Mga mahigit isang dekada na sabi kong ang hirap malampasan. Pero sa biyaya ng Panginoon, especially 2025, oo, naranasan ko, naramdaman ko ang kaibahan ng 2025. Financially, aminado ko sa taas na bilihin. Ang economy ng Pilipinas talagang down. Ano yun. Pero salamat sa Panginoon, hindi ko consider na hindi ko siya nakayanan. Dahil nakaraos ang sa kabila ng, compare mo from the past years, mas okay yun kesa sa economy namin. Salamat sa Panginoon, hindi ko makakonsider na
meron namang di kumakayanan. Siguro hindi natin masasabi na hindi natin nakayanan kasi alam natin may Diyos tayong sinasandalan, no? Kaya mo kahit pagod ka, yung likod mo, kumbaga sa physically, ang likod mo ay hapong-hapo. Sa problema yan, di ba? Pero pag sinandal mo sa kama na malambot ang likod mo, pag pagod ka, ang sarap, di ba? So ako, inaano ko, metaphor ko yung Panginoon, tulog ko siya sa bed. Siya yung bed ko na napakalambot. Na pag hirap na ang likod ko, may sasandalan akong Diyos. Yun siguro, parang bed ang Panginoon. Bed of love. Bed of grace. Ako naman talagang, sa totoo lang talaga may pinagdadaanan ako. Lalo na sa leg ko. Pero, pag sinabi ng doktor, number ko na, talagang kinakabahan ko. Nilalakasan ko lang loob ko, pero pag gabi, Meron ka eh, bahagi. Ako naman siguro, lalo nung napakalaking ano to 2025. Noong nakaraan, 2024, nung nawala si Ina, yun, talagang bigat ng Taba ka nga ngayon. dibdib ko nun. Itong 2025, katulad ng ano, financial na pang araw-araw, naramdam mo talaga yung ano, yung para bang tipid na tipid ka na, parang halos wala ka ng tipirin eh. Pero nakakaraos mo rin. Hindi lang kayo ganit yung lalabas, pakal. Walang po kami bibigyan pakal. Oo, mahal. At ano naman, pakal na ng tatakon. Mahal, lagi ka kaya. Every day, sa araw-araw, palagi ko na lang inaano sa Panginoon. Panginoon, parang inaano ko yung nakipag-deal ako sa Panginoon. Panginoon, binigay mo sa akin itong business na to. So, bibigyan mo rin ako ng kliyente araw-araw. Parang gano'n ang ano ko sa Panginoon. Dahil sa financial na ano nga ba ang kailangan. Sige. Panginoon, salamat po na niloob mong matuloy ang gawain, ang selebrasyon, ang pasasalamat sa buhay ni Ate Tess, ang munting salusalo, ang palaro na nag-enjoy naman kami, at ang higit sa lahat, ang salita mo na nagpa-remind sa amin para balikan ang 2025. Kung paano mo kami ginabayan, kung paano mo kami sinamahan sa mga sitwasyon na kami ay nahihirapan, maging ito man po ay physical at financial, maging emotional. Panginoon, salamat sa biyaya mo ito na dahil sa iyo, ang chapter ng buhay namin last 2025 ay napagdaanan namin na dahil sa pagtitiwala sa iyo ay nandito kami, nakatayo pa rin. At syempre, dalangin namin ng 2026. Hindi po namin alam ang pwedeng mangyari sa araw ng bukas. Dinadalangin namin maging kalamidad man yan, maging takot sa mga karamdaman na kung meron man kami, financial man na problema, family problems, maging political problems, Panginoon, itinataas namin ito lahat sa iyo. At salamat po sa mga pangako mo na ikaw ay nandyan lagi, ginagabayan mo kami, i-guide, pag-ibig mo, hindi mo kami iiwan. Sa lahat ng mga pangako mo, ito Panginoon namin ito, pinasasalamatan sa iyo. Kasabay ng pag-enjoy namin sa pagod na ginawa ni Ate Tess para po kami ay mapasaya, mapabusog sa hapon na to. Salamat sa iyong biyaya. Padalangin ko na si Ate Tess, Panginoon, ngayon ko lang narinig ang ganong karamdaman na alam kong sa bawat mananalangin din ako ay maalala ko siya. Kagalingan, himalang tugon, masarap na tulog ang aming dinadalangin sa Kanya. Salamat sa lahat ng biyaya mo na binibigay sa Kanya, sa mga anak niya na nakikita namin mahal na mahal siya. Alam kong ito'y nagpapalakas sa Kanya, Panginoon, para siya pa ay magnasang mabuhay ng matagal. Hindi lamang yung dahil masaya siyang nabubuhay, naglilingkod, nagtitiwala, kundi sa pag-ibig na nararanasan niya sa kanyang mga anak. Malaking biyaya ito na yung pinibigay sa Kanya, kaya patuloy namin dinadalangin. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa mga biyaya mo, kasama na ang pagkain nasa harapan namin.
Sa iyo po ang papuri at pasasalamat na aming igagawad sa bawat araw, O Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Okay, salamat po. Minsan, hindi kailangan ng marami para maging masaya at makabuduhan. Sa aming maliit na grupo, ramdam ang pagmamahalan, tawanan at pasasalamat sa Diyos sa aming first fellowship for 2026. At syempre, mas naging espesyal dahil sa masayang kaarawan ni Ate Tess.